Joy and challenges. A space for support and a sense of belonging. A place where our faith deepens and our spirits nourished. Let's journey together. Let's start now. You are home. You are welcome. You are loved. Yan! Praise Jesus! Good morning, everyone! Good morning, Bis Manalas! Wala energy! Good morning, Bis Manalas! Can you all stand? Mga kapatid, pakitap nga yung ating katabi and say, you are loved. You are loved. Nafe-feel ba natin yung love ng bawat isa't isa? Wala yata nakikinig sa akin. Nafe-feel ba natin ang pagmamahal ng isa't isa? By the way, I'm going to tell you a story. Pwede ba? Pwede ba ako itong story? Kasi actually, honestly, to be honest, I'll be the one going to talk for today. Yes, supposedly. Kaso nga lang, sa dami-dami nangyayari sa buhay natin, syempre, di ba, ang dami pinagdadaanan sa family, sa work, sa sarili ko, I asked Brother Elmer, not today. Kasi di ba ang ano yata natin ngayon, yung generation natin is Gen 8, Gen Alpha. Yata, di ba? Kaya ako dapat, ay di ba na, millennial nga pala. Kaya ako si Gen Alpha tayo. Ayun. But, you know what, brothers and sisters? Kahit gusto kong matras, God gave me a better plan. And right now, I'm here, standing beside you, even in the weakness moment of myself, because God teaches and reminds me that He can use us even in the weakest moment of our time. Kasi God doesn't wait for us in our perfect moment of time when He uses us. He meet us where we are, and He loves us as we are. And today, as we praise, let's continue to praise our Lord Jesus Christ, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And we'll sing. If you know the song, join us.
praise. Yes. Woo. This is the day you made.
brothers and sisters, alam natin, may mga pagkakataon na parang ang bigat ng pakiramdam natin. Minsan, alam natin na meron tayong pinagdadaanan, meron tayong mga problema, meron tayong mga suliranin sa buhay, pero minsan parang di natin alam, pero parang ang bigat. My dear brothers and sisters, isa sa pinakamahalagang bahagi ng isang community ay yung meron tayong napupuntahan, na meron tayong nakakausap, na merong nagsasabi sa atin na nandito kami para sa iyo. My dear brothers and sisters, kaninang umaga, tayo man ay pumunta dito na mabigat yung loob natin. Kaninang umaga, paggising natin, marami man tanong sa isip natin. Kaninang umaga, pagpunta natin dito, para bang sinasabi sa iyo, magpahinga ka muna sa bahay. Kaninang umaga, paggising natin, parang sinasabi na dito ka na lang muna, bayaan mo na muna sila doon. Pero my dear brothers and sisters, as one family, dito po sa Feast Malolos, pwede po ba na yung mga grupo-grupo natin, kung ayan, tumpok-tumpok tayo dito pwede po bang yakapin natin yung isa't isa and let us declare that we are one family. Okay, yakap tayo. Sige, lapitan natin sila. Lapitan natin as a one group, as one family. Amen. Mahal natin yung isa't isa. Amen. We are family. Diba? Isang pamilya tayo dito sa Feast Malolos. Amen. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa yakap na nagsasabi, isa tayong pamilya. At sa isang pamilya, my dear brothers and sisters, hindi habang panahon, hindi araw-araw, malakas tayo. Merong isang miyembro ng pamilyang nanghihina, tulungan natin sila, ipanalangin natin sila na lumakas. May miyembro ng pamilyang nagtatanong, tulungan natin sila na makita yung kasagutan. May miyembro ng pamilya na merong problema in terms of relationship. Relationship man siya bilang ina at ama, o anak at ina, o anak at ama. My dear brothers and sisters, tayo yung lakas ng isa't isa. At ito yung tanong ngayong araw na ito, how each generation express love. Paano nga ba ang iba't ibang henerasyon ay nagpapakita ng pagmamahal sa isa't isa? At yan ang sasagutin ngayong araw na ito. My dear brothers and sisters, hindi sapat yung sabihin lang ng I love you. Ang kailangan, mag-usap tayo. Malaman natin yung kahinaan ng isa't isa para yung kahinaan mo, ibibigay kong kalakasan ko. And my dear brothers and sisters, yung kahinaan ko, sana sa pananalangin natin, ibigay din ninyo ang kalakasan ninyo upang tayong lahat dito, my dear brothers and sisters, ma-express natin yung pagmamahal sa isa't isa. As one family, let us pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the abundant, limitless abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings,
healing, and miracles. Today I open myself to God's Word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I am God's beloved. I am God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessing the world. In Jesus' name. Amen. My dear brothers and sisters, awitan natin ang salita ng Diyos. Thy word of is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang pagbasa po natin ngayon na ating pong pagsasaluhan ay mula po sa Ephesians chapter 4 verse 2 to 3. Be completely humble and gentle. Pakisabi nga po sa iyong katabi, humble and gentle. Humble and gentle. Yan po kasi ang unang nagiging problema natin. Kadalasan, kapag tayo ay merong problema sa isa't isa, at kung tayo ay mahina, ayaw nating humingi ng tulong kasi ayaw nating magpakumbaba. At minsan naman, kapag tayo ay galit, bulyaw tayo ng bulyaw. Diba? Lagi nating dinadaan sa malakas na tono ng sigaw. Ang sabi dito, be patient, bearing with one another in love, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. My dear brothers and sisters, ang salita ng Diyos. Thy word, O God. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Palakpakan natin ang salita ng Diyos. Pwede na po tayong paupo, my dear brothers and sisters. Isang mabilis na pasada sapagkat mamaya yung millennial ang tatayo dito para pag-usapan ito. Bearing, di ba ang sabi dito, anekomai, di ba? Anekomai, ito po yung pagtitiis, yung pagpapasensya, yung pagpaparaya, o yung pangunawa na may pagmamahal. Tingnan nga po yung katabi, palapasensya po ba? Mahaba po ba yung pasensya niya? Mapagtiis ba yan? Mapagparaya ba yan? Yan ba'y nagmamahal ng merong pangunawa? Minsan po kasi, doon tayo nagkakaroon ng problema kapag meron ng hindi pagkakaunawaan. My dear brothers and sisters, sabi ko nga po kanina, ang sabi po dito, the building need pillar, but the pillar also need the building. Diba? Kung ang isang pundasyon ay wala namang bahay, o yung bahay, halimbawa, sabihin na natin, yung bahay na walang pundasyon ay hindi siya matatag. Diba? Pero ang pundasyon namang walang bahay ay wala rin lamang kahulugan. Kaya my dear brothers and sisters, napakahalaga na tingnan natin kung saan tayo papasok sa isang bahagi ng relasyon. Diba? Kung tayo ay mga magulang, tayo ay anak, tayo ay kapatid, tayo ay kapwa brothers and sisters, dapat po isadyain natin na tayo ay kailangang bahagi ng kanyang kahinaan. Meron talaga namang kahinaan ng lahat di ba? Tayong lahat. Sino ba dito yung forever malakas? Di ba? Wala naman. May dumarating sa punto tayo nangihina. Dumarating sa punto nakikita, natutuklasan natin kung ano yung mga pagkukulang natin sa buhay. Pero ang pinakamahalagang tinutuklas bukod sa kahinaan ay yung kalakasan ng kapwa mo. Di ba? Kailangan tuklasin natin, ano ba yung kalakasan ng aking asawa? Para naman yung kahinaan ko ay maibigay niya yung kanyang kalakasan. Ano ba yung kahinaan ng aking anak? Baka naman bilang magulang ay maibigay ko ang kahinaang iyon at yun ang aking kalakasan. Sana po pagtuklas natin ang kalakasan natin sa buhay ay hindi upang apihin natin ang isang tao, kundi pagtuklas ng ating kalakasan ay yun ang pagkakataon upang palakasin ang isang mahina. My dear brothers and sisters, sabi po dito sa Mark chapter 6 verse 31, He said to them, "Come away by yourselves to a deserted place and rest a while." My dear brothers and sisters, pagod po ako ngayon. Marami pong pagkakataon na hindi ko rin maintindihan yung aking sarili.
Marami rin pong pagkakataon na may mga pinagdaraanan din sa buhay ang inyong feast builder. Pero my dear brothers and sisters, ang good news para sa akin, marami ako ditong co-builders. Kayo bilang mga kapwa servants, kayo ang aming co-builders at ang ating pong magbibigay ng pamamahinga. Sabi nga sa akin, sabi ni Lord, pagod ka? Eh ano ang dapat mong gawin? Tanong na sa akin ano? Eh di umupo ka, magpahinga. Diba? Pero ang pagpapahinga, my dear brothers and sisters, hindi sa bahay. Kung may pinagdaraanan, ang tamang daan, hindi sa bahay. Kung meron tayong tanong sa ating mga sarili, ang kasagutan, wala sa bahay. Tanong niyo sa akin saan? Saan? Dito po, sa upuang ito. Kaya po, welcome po natin, Brother Miko de Castro. Thank you so much, Brother Elmer. Pakitapit naman yung katabi ninyo, pakisabing, makinig ka! May sabihin si Lord sa inyo. Our talk for today is entitled, How Each Generation Expresses Love. Hindi ba parang iba-iba tayo kung paano tayo magmahal? Tingnan mo nga yung katabi mo. Paano ba magmahal yan? Paano ba magmahal yan? Yung tipong akala mo masungit, yung pala punong-puno pala ng pagmamahal. Yung tipong inaasar ka ng inaasar, pero yung pala yung way niya sa pagmamahal. Hindi ba? Iba-iba tayo. Di ba? Different generations love differently. And today, I want to express this message to you that God wants to heal many family relationships. Kasi minsan hindi natin maintindihan, paano ba nagmamahal sa akin si daddy? Paano ba nagbibigay ng love sa akin si mommy? O kaya yung anak ko, paano nila pinaparating na mahal niya? That's what we are going to talk about today. Because sometimes, we are all speaking the same language of love. Mahal naman natin eh. No? Ginagawa natin siya dahil mahal natin. But we are speaking in different dialects. Iba-iba yung way. Hindi ko maintindihan. Pero minsan, gusto nating baguhin ng tao. Ano ba yun? Magbago ka naman. But after this talk, I want you to think that whatever those people are their way of giving love is that we understand them more deeply. Handa na po ba kayo? Pakisabi, I'm ready! Because on this talk series, we will be dividing it into two parts. The first part would be how actually boomers and Gen X express their love. Yan. Kung may mga katabi kayong Gen X or boomers, pakisabi, paano ka ba magmahal? Layo ng tingin nyo, baka kayo talaga. Pinagkaguluhan ng tanong ng isa. Boomers and Gen X, alam nyo, itong mga generation na to, itong mga tao sa generation na to, they express their love through actions. Tama po ba? Through actions. And not words. Actions. Boomers and Gen X express love mainly through actions. Especially for boomers, they're not very good with words. Question. Gaano po karami dito sa inyo ang lumaki ng mga may magulang na hindi naman sila lumaki na sinasabihan sila na, anak, mahal kita. Anak, I love you. Taas kamay. May mga ganyan, di ba? Ang dami sa atin na ganyan. Hindi tayo lumaki na sinasabihan tayo ng I love you o mahal kita, anak. Pero paano? Paano sinasabi sa atin ng mga magulang yun? Instead, they say this. Anak, may pagkain ka pa ba? Anak, may pamasahe ka pa ba? Anak, maglagay ka ng Skyflake sa bag mo para hindi ka magutom. Malayo yung biyahe nyo. Di ba? Anak, nasan ka na? Nakauwi ka na ba? 1 a.m. na. And that's their version of I love you. Hindi man nila sabihin sa inyo, pero these small acts of word, these small words na akala natin, parang, hindi naman natin, parang, you know, hindi natin nararamdaman yung pagmamahal nila. And this is their embodiment.
Imagine itong mga tao na to that they are waking up at 4 a.m. in the morning. So makikipagsapala na sila, na-commute, magpupunta sa MRT, nakikipagsiksikan, mag-overtime. Diba? And these people, sila yung nag-give up ng kanilang mga hobby. Sila yung nag-give up ng kanilang mga goal. Bakit? Tanongin niyo sa akin, bakit? Just so that their children can finish their school. So that their children can finish their studies. Ito yung mga sakripisyo na ginagawa nila. Actions and not words. They may never say, anak, mahal kita. But every tuition fee payment says it. Every bills that has been paid said it. And every lunch box that has been packed says it. Na mahal kita, anak. And sometimes we miss this thoughts, we miss this actions kasi mali yung pinagkukuhanan natin ng pagmamahal. Na tipong pag hindi sinabi sa atin, akala natin hindi na tayo mahal. But they are speaking through actions. You know, friends, many older folks avoid having conversation. Tanong ninyo sa akin kung bakit. Because many older Filipinos, lumaki sila doon sa isang household or family na parang lagi silang sinasabihan na, op, tumahimik ka. Di ba? O kaya pag tinatanong ka, sumasagot ka pa ha, sumasagot ka pa. Di ba? Tinatanong ka na, tapos sabihan ka pa, sumasagot ka pa. Di ba? O kaya, naghahanap ka ng bagay, no? Tagal-tagal nawawala. No? Pag hindi mo yan nakita, makikita mo. Di ba? Ganon. Kaya ganon sila magmahal, parang mas pinapahalagaan na lang nila yung peace nila. Di ba sila yung generation na nagsasabi na, hayaan mo na, papayaan mo na, no? Para wala na lang gulo, hayaan mo na, move on na tayo, okay na ako dyan. Di ba? Ganon sila. No? Kaya naman if you have a boomer or a Gen X nakatabi, pakisabi na, okay lang yan. Naiintindihan na kita ngayon. So the big question right now is that, how do we love them better? We can love this generation by not mistaking their silence or mistaking their indifference for silence. Di ba? Hindi porket tahimik sila, hindi porket wala silang sinasabi, parang wala na silang pakialam. It's just how they just wanted to avoid these conversations kasi nga yun yung pinag-ano nila eh, yun yung priority nila, yung peace, yung ayaw na nila ng gulo. Ganun na sila pinalaki. And that's just how they try to show their love. And when we relate to our parents, uncles, and aunties, we follow this fourth commandment. Alam niyo po ba yun? Yung fourth commandment, which is, honor your father and your mother. And here are the two recommendations that I can tell you on how they could love these boomers and Gen X. The first one is show up. Pakisabi nga, show up. Magpakita ka. Di ba? That is the greatest gift that we can ever give to our parents. Presence. Di ba? Pakisabi nga, presence. Madalas, ang best gift is cash or Gcash. Pero mas madalas, iba pa rin ang presence. Di ba? Iba pa rin ang presensya. Kasi there might come a day. Imagine this, there might come a day that you'll be wishing if I had just one more time with my dad. If I had just one more lunch with my mom. One more coffee date, one more hug, one more conversation, and one more I love you. Firstly, you need to show up whenever you can. Second is that you need to be sensitive to their needs. Maraming mga magulang, di ba? Hindi maghihingi ng tulong yan sa inyo. Di ba? Hindi yan magsasabi sa inyo na may problema, sasabihin lang yan sa inyo. Okay lang ako na, walang problema dun. But check on them. Call them, di ba? Video call them, uso na po yan. No? Na-invento na po yan ng medyo matagal-tagal na yung mga video call natin. We can do that, no? And why do we do it? Di ba? Why do we do it? Tawagin mo sa akin kung bakit.
Because real love notices yung mga pangangailangan ng taong mahal mo. You need to notice it, and real love pays attention. Pakisabi niya, aww. Ganun pala yan. So now let's talk about the younger generation. Sino dito yung mga Gen Y, Millennials, and Gen Z? Taas ang kamay! Alin yung iba? Ay, Gen Alpha? Yeah. Huwag mo yung ano yun. Bruh! You know, I live in a household na parang ang dati, kapag may problema yung pamilya ko, whatever happens in this house should stay in this house. Hindi yun na kailangan i-chismis sa mga kapitbahay, hindi yun na kailangan i-chismis sa mga kamag-anak ninyo. Kapag may problema tayo, hihingi ng tulong, kaya natin to. Di ba ganun? Hindi naman kailangan sabihin sa iba. But millennial grew up when the internet was already taking over. No? Ginamit na nila to. In fact, yung mga Gen Zs, no? Lumaki na sila na hindi na nila alam yung pakiramdam ng walang internet. Kaya naman, di ba parang ang naging way of love nila, kung ang mga boomers is through actions, itong mga millennials and Gen Z is through honesty. Pakisabi nga, honesty. Di ba? Nandito na yung mga Facebook, Instagram, TikTok, nagiging honest na sila, pinapakita na nila yung buhay nila. No? Through social media. Nagiging honest na sila na ito, pag may problema sila, no? Mag-tweet yan dati, di ba? Magsasabi yan ng mga di ba, makikita kayo mga status na ganyan, doon mo mararamdaman. Because they're honest with their feelings. And here are 4 examples na itong mga dating hindi natin pinapansin na mga issue, lumalabas na ngayon. The first one is the awareness of mental health. Di ba? Naging ano na yan ngayon, di ba? Naging top priority na natin yan na maging aware tayo sa mental health status. Hindi na natin pwedeng i-label yan na nag-iinarte na sasabihin mo na nababaliw lang. We need to take them into consideration. We have also accepted the gender identity. Di ba? Slowly, we are learning to see the dignity in every person. Hindi na yan kailangan na, parang alam niyo yun, hindi na kailangan mamasamain yung ibang tao, but we need to respect and show them dignity of their chosen identity. Third is that the perception of toxic relationships. Hindi ba nakikita nyo na sa mga millennials and Gen Z ngayon? Anong ginagawa nila? They tend to always build up these boundaries. Dati kapag yung mga Gen X and Boomers, parang kahit na nahihirapan na sila sa trabaho, magtitiis na lang ako. Pero yung mga millennials and Gen Z ngayon, kapag medyo na pasaringan sila, hindi, no? I would show up. Hindi, bakit mo sinabi sa akin yun? Hindi ko gusto yung sinabi mo na yun. Di ba? Pag-usapan natin yan. I need your honest feedback about it. Ganun sila. And now we also have the recognition of neurodivergence. Ano to? Some of the people na nagkakaroon ng mga ADHD, dyslexic, no? Hindi na natin sila nilalabelan as something negative. But we accept it and we later on slowly integrate it in our society. These millennials and Gen X, they want real conversation. Hindi yung mga peking ngiti-ngitian lang. Ayaw na makipagplastikan. Gusto nila yung tunay na ikaw. Sabihin mo nga sa katabi mo kung meron kang katabing millennial or Gen X, hindi na kita pagplastikin. Honest na ako sa'yo. Di ba? They want authenticity na gusto nilang sabihin na hindi sila nahihiya sabihin na I'm struggling. Hindi sila nahihiya sabihin na medyo na-anxious ako ngayon eh. Hindi ako okay. Di ba? That's the honesty that we are getting from this generation. And they just need someone to listen. Narinig niyo ba yun? They just need someone to listen. Not to fix. Not to judge. Not to lecture. Just to listen. Pakisabi nga, listen. Yun lang yung kailangan nila. Makinig tayo. And they express their love by being vulnerable and authentic. Di ba? Imagine yung mga younger generation,
Imagine this, this is a hypothetical story that they came from a very tiring day, a difficult day. They come home na parang maybe they failed an exam, maybe they got rejected, maybe they got heartbroken, or maybe they got just overwhelmed. Tapos naglakas loob silang magsabi sa'yo bilang parent nila na, Ma, Pa, nahihirapan ako. Ang sakit-sakit na, hindi ko na kaya. And what do we do immediately? Di ba? Marami kasi sa atin na sinasabi, ano ba naman yan? Ako nga noon, ganito eh. Ikaw, ang simple-simple ng problema mo. Nag-iinarte ka lang na, hindi yan ganyan. Ganun agad yung atake natin. But parents, listen to this. Taas kamay ng mga parents, taas kamay. Listen to this. What young people are always looking for is not advice. It's not advice. What they're looking for is connection. They wanted you to connect with them. That even if you don't have all the answers in the world, they just need your presence, they just need your ears, and they just need that connection with you as their parents. In the book of Ephesians chapter 4 verse 15, it says here that speaking the truth in love, we will grow to become in every way the mature body of Him who is the head. That is Christ. These young people value openness, vulnerability, and conversation, and that's very beautiful. Di ba? Ang sarap kaya sa pakiramdam nun. Because healing begins, kung may mga problema yung mga young people natin, healing begins when the truth is spoken. Sabihin mo sa inyo. Kasi minsan, kahit sinasabi na nila yung totoo, magagalit ka agad. Paano nila sasabihin? Natatakot na silang magsabi sa inyo. That's why they're still heartbroken. But then, there's also a warning because not everyone processes their emotion the same way. Di ba magkakaiba tayo? Not everyone heals the same way, and that's okay. Kaya naman, meron lang akong simpleng steps how to love the millennials. Pakitapit yung mga millennials and Gen Z, pakisabi, paano ka ba mahalin? Step 1 is to give them the gift of an open communication. Pakisabi nga, open communication. They don't need you to have all the answers. They just need to know that you are willing to listen. Pakisabi nga, willing to listen. Step 2 is that ask them how they are really feeling. Di ba minsan tatanong lang natin, anak, kumusta ka na ba? Kumain ka na ba? But instead, anak, kumusta ka na ba? Kumusta ang puso mo? Di ba? Kumusta ka ba talaga? No? Without any filters. And then step 3, when they tell you to validate them, don't shut them down. And then don't tell them that they are overreacting. Yan, ano naman sila? Pakinggan natin sila. You don't need to agree with everything. Lahat ng mga sinasabi nila, maybe it's against you, hindi yun yung pinapaniwalaan mo. But it's okay. You can acknowledge what they are feeling. You may not acknowledge the fact, but you just need to acknowledge the feeling, and you need to understand and acknowledge that person. Diba? Instead na sasabihin mo ang arte mo, hindi ganun. No, anak, naiintindihan kita. No? Alam kong nahihirapan ka. And that sentence could actually heal wounds. Sabi nga dito, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Because for a young person, feeling truly heard is one of their most profound ways to feel love. Tama ba mga millennial, Gen Z? Yung feeling of being loved, yun yung pinaka-special sa inyo. I am heard, I am acknowledged. Hindi ko ba? They are looking for families that they are sure and they are welcome exactly as who they are. Ganun po sila. Without having to change anything about themselves, hindi na nila kailangan i-edit yung sarili nila para lang mag-conform sa kung ano yung pinapaniwalaan nating tama ngayon. Ganun. They want to know that the people who love them actually see them, the real them, and still choose to stay with them. Diba? Itong mga assurance na to, ito yung assurance na hinihintay at hinihili ng mga kabataan na mararamdaman nila na mahal kita. Yun yung way nila ng pag-accept na mahal kita. That whatever they are right now, kahit anong mangyari, anak pa rin kita at mahal kita, pamilya pa rin tayo.
Di ba? Young people are longing for unconditional love. But because we value their Gen Z, di ba parang we value their values so deep, parang nahihirapan tayong intindihin sila eh. We still value them, pero nahihirapan tayo. Gen Z can find it genuinely difficult to stay in relationship or family dynamics when they are not feel seen or unwelcome. Kaya naman, kailangan lang natin i-accept para mas lalo silang maging open sa atin. Kailangan natin tanggapin kahit na gaano kahirap, kahit na gaano ka-opposite ang paniniwala natin. That's why there is a fourth step. Tanong niyo sa akin kung ano? Step 4 is that will you acknowledge their self-protection. Ano yan? Ano ibig sabihin yan? When they sense that love is conditional, na parang mahal mo lang sila kapag sinusunod mo sila or kapag lagi silang nasa top 1, nasa top 2 or laging kailangan may condition bago mo sila mahalin. No? Ang nangyayari sa kanila, they will pull back. Parang hindi pala ako mahal ng magulang ko kasi wala akong ganito or hindi ko na-achieve yung mga ganitong bagay. And that withdrawal can look like a rebellion or parang disrespect sa atin, no? But when it's just really self-protection, pinapreserve lang nila yung protection sa kanilang sarili. They're not walking away from the family, they're just walking away from a version na ayaw nilang maging sila. No? A version of a family that doesn't feel safe for them to stay. Parang hindi na sila safe sa pakiramdam nila. So that, brothers and sisters, make them feel they belong and make it unconditional. And the last one is you don't have to understand every choice they make or agree with every opinion they hold, but they need to know that your love for them doesn't depend on any of that. So because of that, para mas maintindihan pa po natin how this applies to the real life, let's call on Sis A. Good morning, brothers and sisters! Yan, so, alam niyo naman po na for this series, meron po tayong table talks, and for this week, no, we will be having another 2 panelists to share with us, no, very important life stories and life experiences and life lessons about generations. And for this morning, may I call on Brother Ralph and Sis Pem to represent Gen Y. Millennials. Gen Y. Palakpakan naman po natin, Brother Ralph and Sis Pem. Ayan. So, we have 10 minutes for this table talks, and siguro very quickly just introduce yourself, how long po kayong nasa service or nasa community, and before we start with our question. Ralph, go ahead. Ralph po, kasi mula po nung nabuo yung Malolos, wala po nga sa bahay ko. Good morning po, Sis Pem. Nag-start po kami ito last August. Last year. Taga saan ka, Sis Pem? Hagunoy po. Taga-Hagunoy. Taga-Hagunoy po si Sis Pem. And sa ngayon po nasa-serve na po yung daughter nila, tama? Sa mass choir natin. Yan. And si Ralph, narinig nyo kanina, ever since the world began. Kasi sa bahay po nila, unang ginanap first feast session ng Malolos. Sa garahe po ng bahay nila. So, yan. So, let's proceed with our question. So, number 1, siguro si Spem. Sa iyo yung tanong. Kailan mo naramdaman na sinalo o sinuportahan ka ng pamilya, komunidad, or simbahan? Kasi kung iisipin po natin, yung Generation Y, sila po kung may sandwich generation tayo ng last week, no, na may inaalagaan na elderly at may inaalagaan mga anak. Ito naman po, nasa gitna sila. They have the baby boomers and the Generation X on top of them, and then nasa baba nila yung Generation Alpha and Generation Z. Yun, kaya po sila naman yung nasa gitna. Kaya very important yung pinicture kanina na bakit sila pillar, no? Kasi very important sila sa ating generation. So, Sis Pem. Pwede po bang mag-share muna po ako ng konti para po mas maintindihan niyo Sige, po sige. yung
Sige, May please. sasagot ko po. Yes, yes, May yes. body ko. Sige, oh, it's okay. Kasi po, ako po yung genuine na hindi marang yung buhay simula pagkabata. Pero hindi pinabayaan ng magulang. Elementary days ko, naranasan ko na kailangan parang, paano ba yun? Yung magkaano muna ako sa mga tiyahin ko, maglilinis muna ako ng bahay, utusan muna nila ako sa talipapa para magkaroon ako ng extra na na pera. Siyempre, bata mahilig ko bibili ng candy. Nung high school ako, kada Friday po ay umuwi po ako ng Isla Pugat para po tumao at maging tindera sa tita ko. Then umuwi po ako ng madaling araw, diretso sa school. After nun, bumabalik na po ako sa magulang ko. Nung college naman po ako, working student naman po ako para po makatulong din. Meron naman po tumutulong na kapatid ko pero iba, siguro po dahil pinalaki po kami ng magulang ko na ganun po na kailangan tumulong. Ay tinuloy ko na po na maging ganun. Tapos nung naging magulang din po ako, sumubok naman po kami magnegosyo. Yun po, sa una po, maganda, malakas. Lalo po nung pandemic, po talaga. Pero dahil po siguro napagod yung isip ko, ay doon po ako nasimulang nagkaroon ng malaking pagsubok. Yun pong anxiety at depression, talaga pong inilabang ko po yun ng ilang taon. Ayun po, sa sagot naman po, naramdaman ko po na sinaloko ng time na yung sarili ko po nung sinabi ko po, hindi ko na po talaga kaya. Yun nga po yung nung pong napagod na po yung isip ko. Na kasi wala na po akong kagana-gana kahit po sabihin na negosyo yan, blessing po talaga yung dumadating. Pero hindi ko na po kaya yung pagsabay-sabayin, yung supplier, yung clients, na hindi ko na po kinaya yun. Doon time ko na yun, sinuko ko na lang po sa Lord yung lahat na sabi ko po, alisin po yung hindi para sa akin, yung hindi nakakapagpasaya sa akin. At siya na po ang magpadala ng tao kung sino po, kung paano ko malalaman yung sagot niya para makita ko yung tunay na kaligayahan ng buhay ko. Tapos po, doon po pumasok yung community, yung marriage encounter po. Sa parokya po namin na, yun nga po, tinawag kami, nag-seminar po kami, tapos po, doon po kami nag-umpisang maliwanagan. Kami pong mag-asawa na ang kagandahan po kasi, para po maiyan na namin sa pamilya namin, sa anak ko, talagang kailangan po kami mag-asawa ang maging Kayong dalawa magtuturo talaga. po. Ngayon po, nung natuturuan po namin ito yung si Ining, si Rai po, pansin ko po na may kulang pa rin. Kailangan ko pa rin po ng gabay namin, ng gabay para maturuan po namin yung spiritual life po ng anak po namin. Pinagdasal ko po yun. Tapos po, dumating nga po yung message ni Sis Princy noon, ni Ma'am Princy, na meron nga daw pong peace malolos na Tapos tinanong ko po siya, pwede po ba? Kasi sabi ko parang dito namin matututunan kung paano namin maiga-guide si Rai, yung anak po namin. Tapos sabi po niya, ayun, okay naman daw po siya. Sumubok po kami. Hindi naman, kada linggo po talaga, nag-notes po ako ando po talaga yung lesson kung paano po namin maiano sa pagtuturo ng life po niya. Galing, no? Diba? Palakpakan naman natin. Thank you, Sis Ken, no, for sharing your story. And at the same time, no, paano namin na-witness, paano gumalaw si Lord sa buhay niyo, sa lahat ng pinagdaanan, and up to now, diba, na ma-attend na kayo at the same time, diba, hindi lang nagkaroon kayo ng another community, kung hindi, nagkaroon pa ng opportunity kung paano kayo makakapag-serve sa family and yung anak niyo. Tama? So, thank you very much. Ralph, ano ang nakatulong naman sa'yo para manatiling matatag sa pananampalataya kapag may pinagdadaanan ka? Siguro ako kasi, dito rin talaga sa Christ, tumatag yung pananampalataya. Siguro una yung keep showing. Kahit na anong nararamdaman mo, tinatamad ka ngayon, malungkot, may nangyaring masama, mabuti or anything, keep showing up sa community. Hindi man sa community, kahit sa church. Kasi si Lord naman din talaga in any ways. Tapos siguro yung second thing para sa akin, para kasing barkada ko rin si Lord. So maging brutally honest tayo.
nakakainis naman si Rick eh. Gusto ko to eh. Tapos hindi mo binigay. Yung mga ganang bagay. Then, pangatlo siguro, hanap ka rin ng, tropa, barkada na pwede kang maging brutally honest with your faith. Ayun. Kasi, minsan talaga, hindi mo kayang i-open up sa iba. Pero, merong isa or merong Makakatagpo ka, di ba? na may open up mo lahat. Kahit yung hindi ko na kayang ikwento sa iba to, pero sa inyo pwede mo nang ikwento before anything else. Ang galing, no? Parang isa pala yung sa hinahanap, pwedeng hanapin sa magiging barkada natin, or sa magiging makakasama natin na brutally honest in terms of sa faith. Kasi pwede ka maging brutally honest about life in general. Pero minsan ang hirap i-share kung pertaining na sa pananampalataya, yung questions mo na sa faith mo, yung relationship mo kay Lord, parang ang hirap na. So, thank you, Ralph, for sharing that. So, Sis Fem, number 3, paano mo ipinapakita ang pagmamahal o pagpapahalaga mo sa mga taong mahal mo? Sa ngayon po kasi, hindi na po, para sa akin hindi na po yung salitang I love. Hindi lang yung salitang I love you. Yung pag-ibig na yun. Ang ginagawa ko po ngayon, di ba uso naman po na yung mga GC sa pamilya. Ito, ngayon po, everyday, yung ginagawa ko po. Sinishare ko po sa kanila yung gospel reading. Tapos po yung, minsan po yung pag ninilay ko na talaga pong nakakatulong sa akin na tumatak po sa binasa ko. Yung sa gabay po, yung book po ng gabay, sinishare ko po sa kanila yun. Kasi po, para sa akin po kasi, yung nararamdaman kong kaligayahan na natatanggap ko nang dahil sa tinuturo sa akin ng Lord, sa mga natatanggap ko sa mga salita niya sa binabasa ko, ay gusto ko maramdaman din po nila na sa pamagitan din po ng salita ng Diyos ay makahanap din po nila ang tunay na kaligayahan. Wow, ang dalim nun si Sven, di ba? Pero tama yun, kagaya na sinabi ni Brother Miko kanina sa talk, no? Parang ang pagmamahal o paano pag tayo magpapakita ng pagmamahal, it doesn't always have to say by saying I love you. Maraming ways, no? Yeah, maraming ways. So thank you Sis Fem for sharing to us paano ka nag-express ng iyong pagmamahal. Ayan. So, Ralph, paano mo na ito? Very makaka-relate ka talaga dito. Yeah. Paano naman ipinapakita ng ni Sis Helen o ni Brother Norman before o ng grandparents ang kanilang pagmamahal sa iyo? Siguro lalo ngayon na parang walang edad yung kahit na matanda ka na feeling nila ikaw pa rin yung chikiting. Kasi Baby Ralph pa rin. yung sobrang concerned in every way. So parang ikaw yung hinahanap. Kumain ka na ba? May mga ganun tanong. Basta yung kahit na yung age nila, yung sobrang concern. Lalo nga ngayon na naglalabasan na yung mga sakitin ng mga 30. Ayan. So, parang ikaw pa rin yung aalagaan ka pa rin nila kahit na matanda ka na. Yun yung sobrang Kamusta? How do you feel about that? At 30 kinakamusta ka nila sa mga ganyang, mga pwedeng concerns mo sa buhay o hinahanap ka, kumain ka na ba? Kahapon saan na ba si Ralph? Di ko makita. O, di ba? Tayo gano'n. Para nasa venue lang naman tayo, okay? Ayun, yung parang nakakainis, pero in a way, ma-appreciate mo naman din talaga na tsaka matututunan mo rin ma-accept na ganun talaga sila magmahal. Oo. So, kailangan mo lang tanggapin din na yung na kung ano yung pagmamahal na kayang ibigay nila. Parang siguro yun yung way of expressing din, no, ng mga nakakatanda. Isa yun, okay. So siguro kaya pa, last question, yan, before tayo i-end. Kung may isang bagay, siguro very short answers na lang sa inyong dalawa. Kung may isang bagay kang gustong sabihin sa mga nakakatanda tungkol sa mga pangangailangan ninyo ngayon, at your age and at your status, ano yun? Isang bagay na gusto nyo sabihin. Sa akin po, bilang nakakatanda na rin sa bahay, siguro po ay tayo po yung maging una na magturo sa mga kabataan ngayon. Tayo yung gumabay
Kasi bilang maraming pinagdaanan na pagsubok, mahirap sa akin yung walang gumabay sa spiritual life ko nung mga pinagdaanan kong yun. Ngayon, para maging madali sa mga kabataan ngayon, kasi napakaano po ng mga kabataan ngayon, mararamdam po, base po sa experience ko sa mga pamangkin ko, mararamdamin po talaga sila. Kaya ang pinapayo ko po sa kanila, kilalanin nyo muna yung Diyos, doon nyo hanapin yung tunay na kaligayahan bago nyo hanapin ang kaligayahan sa mundo. Wow, grabe. Thank you, Sis Pen. Malalim pero very meaningful and very valuable. Ikaw, Ralph. Ayan. Sa akin po, siguro sa mga elders na keep showing up na para sa mga bata, sa mga kabataan. Kasi, syempre, alam naman natin ngayon ang kabataan nasa harap ng cellphone, nasa harap ng social media. Alam natin na may social media standards. So, parang kailangan ng mga matatanda na mag-guide sa kanila na hindi yan yung standard talaga. Hindi yung social media lang. Na meron pang mas malaki pa sa outside life. Parang. Ayan, tama no? Very yun. I think very critical yun sa ngayon. Kasi minsan yun yung nagpapabago sa pananaw ng mga kabataan natin because ang nakikita nilang standard ay tama. Hindi. Yung social media standard, hindi yung standard ng good life na pwedeng ibigay sa atin ni Lord, no? So, thank you so much, Brother Ralph and Sis Pem for your time. Palakpakan naman po natin sila for helping us realize how God loves us. And we will see you again next week for our next Table Talks. Can I invite everyone to get on their feet as we continue our praise and worship for this day. Pakisabi niyo nga, love. Diba? Ang sarap-sarap sa pakinggan, ang sarap-sarap sabihin at ang sarap-sarap pakiramdaman. Hindi po ba? Sabi nga sa 1 John chapter 4 verse 18, it says here, there is no fear in love, but perfect love drives out fear. Di ba kapag nagmahal tayo, mawawala na yung takot natin. Mawawala na yung takot natin na ipakita kung gaano natin sila kung gustong mahalin. Natanggal na yung takot kung paano natin gusto iparamdam sa kanila na mahal natin sila. And brothers and sisters, our families are not perfect. Diba? Every family is carrying unresolved conflicts. Every family has their own wounds, generational wounds. But that is exactly how Jesus came. Alam niyo ba yun? Si Jesus, hindi lang siya nagpapakita sa mga pamilya na masaya. Hindi lang sa mga pamilya na perfect. But Jesus also came for the broken ones. For the wounded families, for the imperfect families. And right now, Jesus comes in your family. And we see this on the cross. As we remember the Calvary that He did on the cross, He saw Mary. Jesus saw Mary. And Jesus saw John. And naaalala niyo kung ano sinabi niya? Di ba? Magkaibang generations, Mary and John. Different generations and different backgrounds. And Jesus said to them, woman, here is your son. And what He said to John, John, here is your mother. And from that then on, Jesus built a family. Jesus formed them into one family. And Jesus took these two very different people and said, carry each other. Kaya naman pakisabi mo sa mga katabi ninyo, let us all carry each other. Let us all carry each other with love and sacrifice. Maybe today, brothers and sisters, God is bringing someone to your mind. Right at this very moment, maybe it's your parent, maybe it's your siblings, maybe it's your child, maybe it's your spouse, someone that you are struggling to understand. I want you to close your eyes and think of them right now. Those people that you are struggling to understand, that you are struggling to show your love to, don't just ask them
Lord, sana hindi natin maging prayer na, Lord, how can I change them? But instead, right at this moment, I want your prayer to be this. Father God, how can I carry them into my life? Because friends, that is how Jesus did it. For He carried the cross. He carried our sins. He carried our wounds. Generations from generations. Despite however different we are in accepting and giving the love for all the people. God has shown His love through the cross by stretching out His hands and nailing it to the cross to show them how they love you. And right at this moment, He wants you to do the same thing in your family. To just open your hands and reach out to them and show them that you love them. And you are carrying them in every struggles, in every situation, in every hardship, and in every wound that they are carrying right now. Because we are one family. And we are one church as Jesus has been carrying and building all throughout this journey. His love never fails. And right at this moment, we will declare His victory that He has already won in building His family and in building His bigger church. And as we all pray in Jesus' mighty name, amen and amen. Let us all worship God. Loving in all your ways, gracious to all my days, faithful in all you say, Jesus, you never fail. Mountains bow at your feet, oceans part when you speak, beauty flows when you breathe, Jesus, you never fail. I believe in your word, I believe in your promise, I believe you reveal your plans that I can't see. Let's feel the presence of God. You're stronger than any storm, sovereign above it all, reigning forevermore. Jesus, you never fail. I believe in your word, I believe in your promise,
Let's all say, glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. All clap. Amen. Palapakan natin ang malakas na malakas ang ating Panginoon. Amen.